Kilala ang Hong Kong bilang isa sa pinakaligtas na syudad sa buong mundo, kung saan bibihira lamang ang mga kaso ng seryosong krimen at komportabling nakakapaglakad ang mga tao sa gabi. Subalit noong February 2023, isang kahindik-hindik na insidente ang gumulat sa lahat nang matagpuan sa isang nirentahang apartment ang pira-pirasong parte ng katawan at ulo ni Abby Choi. Isang socialite at fashion icon na noon ay namamayagpag sa larangan ng modeling. At ang sospek, ang pamilya ng ex-husband nito. Inihahalin tulad ang kasong ito bilang real-life version ng kilalang Korean movie na Parasite dahil sa mga nakakagulat na pagkakatulad nito. Kung saan umiikot ang istoryang ito sa kayamanan, kapangyarihan at kasakiman. Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Abby Choi Murder Case. July 11, 1994 nang isilang si Abby Choi sa Hong Kong. Simple lamang ang pamumuhay noon ni na Abby. Bata pa lamang ay naghiwalay na ang ina nito na si Chong Yin Fa at ang kanyang biological father. Hanggang sa muli itong magpakasal kay Choi Cho-san, isang businessman na nagmamay-ari ng malaking construction at mining company sa mainland China. Mula noon ay nagbago ang buhay ni Abby. Naranasan nitong mamuhay ng marangya kasama ang dalawa pa nitong kapatid. Sa kabila ng tinatamasang kayamanan mula sa kanilang construction empire, nagawa pa rin nitong lumikha ng sarili nitong pangalan bilang socialite fashion influencer at model. Mayroon itong mahigit 160,000 followers sa Instagram. Regular itong umaattend sa Paris Fashion Week at naging laman na rin ito ng mga kilalang magazines gaya ng Elle, Harper's Bazaar at Vogue. Bukod sa malaanghel nitong mukha, si Abby ay mayroon ring ginintoong puso. Inilalarawan ito ng mga kakilala bilang supportive, respectful at caring. Isa ito sa co-founder ng Paumes Charitable Organization, isang charity na naglalayong tumulong sa mga pagala-galang mga hayop. 15 years old si Abby nang makilala si Alex Kwang, ang kanyang childhood sweetheart. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa estado ng buhay, hindi ito naging hadlang sa pagmamahala ng dalawa. Pagtungtong ni Abby ng 18 years old ay pinakasalan nito si Alex. Biniyayaan ng mga ito ng dalawang anak bagamat hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Pagkalipas ng 3 taon ay naghiwalay ang mga ito. Taong 2016 na mag-isang dibdib sina Abby at Christam, ang kanyang kababata at kaeskwela sa international school. Tagapagmana ito ng isang kilalang Hong Kong restaurant chain na Tamjai Yunnan Mixuan. Bagamat hindi opisyal na nairehistro ang kanilang kasal, nakatira ang mag-asawa sa isang multi-million-dollar home kasama ang kanilang 2 anak. Madalas ring kasama ng mga ito ang panganay ng mga anak ni Abby kay Alex. Naging isang malaking pamilya ang mga ito. Kahit magkaibang mga ama, lumaking close sa isa't isang mga bata. Regular na pumapasyal ang mga ito sa Disneyland at nagdiriwang ng mga holidays ng sama-sama. Kahit pa naghiwalay, hindi tumigil si Abby sa pagsuporta sa pamilya ng ex-husband. Patunay ng kabutihan nito ang patuloy na pagsusustento sa pamilyang Kwong. Ang ina ni Alex na si Jenny Lee at ang ama nitong si Kwong Kao ay kapwa mga walang trabaho, kaya naman ang monthly allowance mula kay Abby ang bumubuhay hindi lamang sa pang-araw-araw ng mga ito kundi pati na rin sa kanilang lifestyle. At hindi doon nagtatapos ang pagtulong ni Abby sa mga ito. Taong 2019 nang bigyan nito ang pamilyang Kwong ng matitirhan. Isang 1,820 square feet, 4-room luxury apartment na nagkakahalaga ng lampas 8 milyong dolyar. Nakatayo ito sa Kadori Hill, ang parehong exclusive subdivision na tinitirhan ni Abby. At dahil sa laki ng tiwalang ibinibigay nito sa pamilya ng ex-husband, ipinangalan nito ang apartment sa kanyang 65 years old ex-father-in-law. At hindi lamang ang mag-asawang Kwang ang naambunan ng walang sawang pagtulong ni Abby. Binigyan rin ito ng trabaho ang kanyang ex-brother-in-law at ang nakatatandang kapatid ni Alex na si Anthony Kwong. Noon ay hirap itong makakuha ng employment kaya naman kinuha niya ito bilang personal driver. At kinalaunan ay naging katuwang niya rin ito sa isang pancake stall business.
At kahit nalugi ng 130,000 Hong Kong dollars, ipinagkibit balikat lamang ito ni Abby ayon sa isang kaibigan. Ang nais lamang nito ay magbigay ng walang anumang kapalit, bagay na inabuso ng pamilyang Kwong. Kung titingnan ng Instagram page ni Anthony, makikita ang mga post nito ng tila isang marangyang pamumuhay. Puno ito ng mga larawan na nagpapahiwatig ng engranding lifestyles gaya ng mga 5-star meals, mga mamahaling brands, party sa yate at social events. Lingid sa kaalaman ng mga tao, lahat ng ito ay galing sa bulsa ni Abby. Kahit pa ang walang habas na paglustay ng pera na nagkakahalaga ng tens of thousands of dollars isang gabi ng ex na si Alex ay galing pa rin kay Abby. Ang realidad, baon sa utang ang pamilyang ito. Taong 2019 nang makasuhan si Anthony ng kanyang bangko dahil sa hindi nito mabayarang utang. Pati na rin si Alex na may pagkakautang na 1.6 million Hong Kong dollars. Gayon rin ang nanay nito na nag-file ng bankruptcy noong 2017. Kahit pa ilang taon ng divorce, maayos pa rin ang personal na relasyon ni Abby sa pamilya ni Alex. Makikita sa ilang post ni Anthony ang larawan ng ex-sister-in-law na may hashtag na brothers and sisters. Kasama pa rin ni Abby ang mga Kwong sa mga bakasyon at mahahalagang selebrasyon. Lampas 5 taon ang libreng naninirahan ng pamilyang Kwong sa apartment na binili ni Abby nang magpa siya itong ibenta na ang unit upang ipang-invest ang pera. Sa pangakong ililipat niya ang mga ito sa ibang tirahan, bagay na magiging simula ng matinding tensyon sa pagitan ng mga ito. Para sa mga Kwong na nasanay na sa marangyang buhay na ipinaranas ni Abby, hindi papayag ang mga ito na basta na lamang mawala ang lahat ng kanilang tinatamasa. Lalong-lalo na ang ex-father-in-law nitong si Kwong Kao. Ilang beses na nagtalo ang dalawa nang mabanggit ni Abby ang plano nitong pagbebenta. Dumating rin sa puntong harapan nitong pinagbantaan si Abby kung sakaling ituloy ito. Matagal nang walang trabaho si Kwong Kao at umaasa lamang kay Abby, bagamat dati itong sarhento sa Hong Kong Police Force. Noong 2001, naparangalan pa ito para sa matagal na nitong pagsiserbisyo. Subalit noong 2005 ay nag-resign ito nang madungisan ng pangalan. Noon ay isang babae ang lumapit at nagsumbong sa istasyon ni Kwong Kao ukol sa isang assault, bagamat sa huli ay naging biktima pa ng pang-aabuso nito. Kaya naman muli itong nagreklamo at humingi ng tulong sa mga kasamahan nitong pulis. Bagamat walang nagawa ang departamento kundi magbulag-bulagan sa nangyari sa kanilang respetadong boss. Kailanman ay hindi ito nanagot sa ginawa sa babaeng biktima. At sa halip na mapatalsik ay nagbitiw na lamang ito sa posisyon. Samantala, focus naman si Abby sa kanyang career at patuloy ang pamamayagpag sa larangan ng modeling. Noon ay nasa rurok ito ng tagumpay at ine-enjoy ang bawat saglit ng kanyang buhay. Mababasa sa Instagram bio nito ang katagang "Embracing Every Moment of Life". Katunayan, bandang katapusan ng January 2023, saglit nitong iniwan sa Hong Kong ang problema at nagtungo sa France para umattend sa Paris Fashion Week. Nakakasalamuhan nito sa events ang mga top designers ng industriya, mga celebrities at Hollywood A-listers. At noong February 15 ay nagpost pa ito sa IG ukol sa kanyang tinatamasang tagumpay. Noon ay nakuha pa ito bilang bagong cover ng isang sikat na French magazine. Ayon sa captions nito, quote-unquote, "My journey as a style icon continues." Ngunit lingid sa kaalaman ni Abby, nalalapit na ang pagtatapos ng sana'y mahaba pa nitong paglalakbay. February 21, 2023 nang bigla na lamang naglaho ng parang bula si Abby. Susunduin dapat nito ang anak sa school noong tanghali bagamat hindi na ito nakarating pa. Kailanman ay hindi pa ito na late at pumalya sa pagsundo. Ang huling pagkakataon na nakuhanan nito ng CCTV ay ang oras na magbabiyahe na ito patungo sa eskwelahan ng anak. Nakasuot ito ng puting damit at bitbit ang isang purple bag. Buong araw itong kinokontak ng kanyang pamilya bagamat hindi na ito sumasagot. Bilang social media influencer na laging hawak ang cellphone, kinabahan na ang mga ito ng ilang oras na ay hindi pa rin mahagilap si Abby. Kinabukasan, inireport na ito bilang missing person.
Dahil na rin sa impluwensya at kayamanan, inakala ng mga kaibigan na kinidnap ito kapalit ng ransom. Hanggang sa nakatanggap ng tawag ang ina ni Abby mula sa ex-husband nitong si Alex. Galit nitong sinabihan ng nanay ni Abby kung bakit inilapit agad sa mga pulis ang pagkawala nito nang hindi muna ipinapaalam sa kanila. Bilang protocol, isa ang pamilya Kwong sa in-interview ng mga pulis ukol sa pagkawala ni Abby. Maaaring dito nila makuha ang sagot, lalo pat ang kanyang driver at ex-brother-in-law na si Anthony ang huling nakitang kasama nito bago magpuntang school. Mula sa mga pahayag na nakuha nila sa mga ito, kinailangan nilang i-check ang mga CCTV upang kumpirmahin ang kanilang kwento na higit na nakapagpatagal ng proseso. Noon ay agad na pinagsuspetsahan ng mga investigador ang pamilyang Kwong dahil sa mga naging pahayag ng mga ito. Sa tulong ng surveillance cameras at GPS records mula sa sasakyan ni Abby na minamaneho ni Anthony, narating ng mga pulis ang Taipo District, isang village na malapit sa dagat at bundok. Napag-alaman na nag-drive ang mga ito ng 35 to 40 minutes papunta sa lugar. At nang i-check na ng mga ito ang available na CCTV sa nasabing lokasyon, nakapark roon ang puting van ni Abby. Nadiskubre na early February nang rentahan ni Kao Kwong ang ground floor ng isang 3-story apartment sa Taipo sa halagang 24,000 Hong Kong dollars a month. Nang puntahan na ng mga pulis ang eksaktong lokasyon na itinuro ng GPS, agad nilang sinimula ng investigasyon sa unang palapag. Ngunit kahit ang mga batikang pulis ay hindi nakapaghanda sa kanilang mga natuklasan. Natagpuan sa loob ng bahay ang IDs, credit cards at ang purple Hermes bag ni Abby. Bagamat wala ito roon. Wala ring ibang gamit sa loob ng bahay kundi isang sofa, lamesa at refrigerator. Balot ng plastic tarps ang bintana, sahig at pader. Naroon naman sa kusina isang electric saw, panggiling ng karne, martilyo, face shields, gloves at kapote. Dahil ang bahay na ito ay hindi nirentahan ng pamilyang Kwong upang lipatan kung sakaling maibenta na ang apartment na tinitirhan, kundi upang gawing katayan. Natagpuan sa loob ng ref ang 2 binti ng tao. At mula naman sa 2 kaldero, nadiskubre ang sopas na gawa sa carrots at iba pang mga gulay at makapal na layer ng taba. After days of investigation, sources said police have finally found the head of model Abby Choi, whose corpse was dismembered with some parts of her body still missing. According to understanding, forensic samples taken from one of the soup pots from the village house in Longmeichun contained remains of her skull in tissue form. The soup pot was first discovered in the same village house where some other body parts were also found earlier. The house has remained sealed off as of today. Nang sumailalim sa DNA test, nakumpirma mula sa dental records na ang laman ng kaldero ay mula sa tissue at muscle ng tao. Ito ang ulo ng nawawalang si Abby. It's a skull, actually. It's no skin or any meat on it. So basically, it's a skull with hair. Okay. And mula sa makapanindig balahibong nadiskubre ng mga pulis, malinaw na ito ay hindi na kaso ng missing person, kundi sino ang responsable sa pagpaslang kay Abby Choi. Sa parehong araw, February 24, agad na naaresto sina Kao Kwong, Anthony Kwong at Jenny Lee, habang hindi naman matukoy kung nasaan si Alex. Naglunsad ng malawakang manhunt para rito at nag-offer ng reward na 2 million Hong Kong dollars sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon. Halos nasa 150 police officers ang inatasan para sa kaso. Noon ay napag-alaman rin na hindi lamang ang pagpaslang kay Abby ang kasong tinatakasan ni Alex. Bagamat hindi rin nagtagal, sumunod na araw, February 25, naaresto si Alex sa Tong Chong Pier mula sa tangka nitong pagtakas gamit ang isang speedboat. Nakuha sa mga gamit nito ang 500,000 Hong Kong dollars cash at mga relo at alahas na nagkakahalaga ng aabot sa lampas 4 million Hong Kong dollars. Kasabay ng paghuli rito ang patuloy namang paghahanap sa mga nawawala pang ibang parte ng katawan ni Abby. Ang torso at kamay nito.
Una nang ipinatawag ang Draining Services Department upang kalkalin ang sewage system kung itinapon ito roon. Subalit bigo silang makita ito kaya kumuha na lamang ng samples upang i-check kung may human tissue. Sunod nilang tinungo ang Junk Bay Chinese Cemetery, kung saan nilang witness ang nakapagsabing nakita si Cao Kuong at Anthony roon sa parehong araw nang mawala si Abby. Nagpadala rin ng cadaver dogs at drones upang suyurin ang buong lugar. May mga special divers rin na sumisid sa mga tubig sa paligid ng sementeryo, ngunit walang anumang bakas ni Abby. Mula sa mga nakalap na ebidensya, nakasuhan sina Alex, Anthony at Cao ng murder. Habang wala namang direktang ebidensyang makapagtuturo kay Jenny Lee na pinatay si Abby, subalit dahil sa pagbubura nito ng messages at tawag matapos ang insidente, perverting the course of justice ang naging kaso nito. Pawang na dinay ang request ng mga ito na magpiyansa. Sa mga sumunod na araw ay 3 pang ibang sospek ang kanilang inaresto. February 26, dinakip ng mga ito si Nang Chi-wing, isang masahista at sinasabing mistress ni Cao. Nakasuhan nito ng accessory to a crime dahil sa pagtulong nito sa pagtatago kay Cao sa kanyang bahay. Ito rin umano ang tumulong kay Cao sa pagkuha ng building kung saan pinatay si Abby. Nagrenta rin ito ng luxury apartment para naman kay Alex. At 2 pang sospek ang sunod na naaresto. Isang 41 years old na lalaki na nag-ayos ng speedboat na gagamitin ni Alex sa pagtakas kapalit ng $300,000. At isang 29 years old influencer na may 35,000 followers sa Instagram na kaibigan ni Alex na siyang kumontak sa agent ng speedboat. Kapwa naman mga nakapag-bail ang 3 sospek at ipinagbawal sa mga ito ang paglabas ng bansa. Samantala, sinuyod naman ng law enforcement noong February 28 ang isang landfill sa Taipo. Nahuli sa CCTV ang isang lalaki bitbit ang bag mula sa village patungo sa tapunan ng basura. Bagamat sa huli ay bigo silang muli sa paghahanap. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nare-recover ang ibang parte ng katawan ni Abby. Gayunpaman, sa tulong ng modernong teknolohiya, nilikha ang kopya ng mukha ni Abby gamit ang 3D printing. Kaya naman kahit sa huling sandali, muling nasilayan ng kanyang mga mahal sa buhay ang malaanghel na mukha ni Abby at nabigyan ng pagkakataong maiburol ito ng maayos. Ayon sa mga pulis, premeditated at maiging pinagplanuhan ng mga Kuongs ang murder. Naniniwala rin ng mga ito na si Cao Kuong ang mastermind sa pagpaslang. Dahil na rin sa mga kaalaman nito sa batas at ebidensya bilang dating pulis. Mula naman sa mga talsik ng dugo sa sasakyan ni Abby at sa butas na nakita sa bungo nito, pinaniniwala ang habang nasa biyahe pa lamang patungo sa Taipo ay inatake na ito ng kung anumang matigas na bagay. Sinasabing ang planong pagbibenta ni Abby ng luxury apartment na tinitirhan ng mga Kuong ang punot dulo ng pagpatay rito. Ngunit hindi lamang umano ito ang maaaring rason ng pamilya. Kapag nawala na si Abby, mapupunta sa unang 2 anak nito ang kanyang ari-arian sapagkat hindi nakaregister ang kasal nila ni Christam. At dahil sa mga menor de edad pa ang mga anak nito, ang legal guardian na si Alex ang maghahawak ng mga kayamanan ng ex-wife. Ayon sa batas ng Hong Kong, habang buhay na pagkakakulong ang kakaharapin ng pamilyang Kuong kapag napatunayan nagkasala. Taong 1993 nang alisin ang pataw na death penalty bilang punishment sa murder. Hindi pa rin matanggap ng mga kaibigan ni Abby kung paanong nagtapos ang buhay nito. Kahit ang mga taga-Taipo kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpaslang ay hirap ring magpatuloy mula sa trahedyang sinapit ni Abby sa kanilang tahimik na lugar. Upang unti-unting pakalmahing muli ang village at ang kaluluwa ni Abby, nagsama-sama ang buong komunidad upang magsagawa ng isang Taoist ceremony. Kabilang rin sa lumahok sa seremonya ang mga mahal sa buhay ni Abby. Magkasabay na dumating sa lugar ang nanay at asawa nitong si Chris. Habang nagaganap ang ritual, inilabas ni Mrs. Yung Chin Fa ang saloobin at paghihinagpis para sa anak. Hiniling rin ni Mrs. Yin Fa sa korte na pagbawalan si Kuong Cao na ibenta ang luxury flat na binili sa ilalim ng pangalan nito.
Nagsilbi namang memorial ang Instagram account ni Abby para sa libo-libong taga-suporta nito na naapektuhan ng istorya ng kanyang buhay. Dahil sa labis na ganit at kasakiman ng mga taong buong pusong tinulungan ni Abby, isang anghel ang maagang kinuha hindi lamang sa mundo, kundi pati na rin sa lahat ng mga taong nagmamahal dito. Nangako naman si Kristam na aalagaan ang 2 pang anak ni Abby. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.